Sige guys, wait lang. 1 minute lang, 1 minute. Okay, ayun. Hello. Guys, rinig na ako guys. Yes, coach, loud and Yan, clear. yan. Umalis lang ako kasi ano, nag-CR yung anak ko eh. Yan, okay na. Guys, ano to guys? A strategy to sa GBP AUD. Pero guys, ito lang lilinawin ko lang para at least hindi kayo malito. Yung A strategy kasi, dapat dito magkaroon siya ng ano ng equal low. Ito katulad nito. Ito yun no. Kunwari, ulitin natin. Ang setup dito is ano, 4 hour time frame. Yan, pag 4 hour time frame, ito. Ito yung order block niya oh. Yan. Dapat sa key level guys ha. Yan. Tapos pupunta ka sa 1 hour. Sa 1 hour kasi may nakita tayong ganito oh. Ito yung pinaka-pat niya. Yan. Tapos ito. Yan. 'Di ba nakita tayo ng ganyan? Kung lilipad yan dito, kunwari, ito yung entry natin. Actually, nag-entry ako dyan nakaraang gabi. Na-hit lang yung stop loss ko tapos nag-re-entry ako dito. Kaya guys, pag na-hit yung stop loss nyo, relax lang kayo kasi part talaga yun ng game. Yan. Nung na-hit yung stop loss, dito ako nag-abang. Yan. 'Di ba? Ganyan na. Pwedeng ano to eh, pwedeng plan 3 to strategy 3 natin. Yung support and resistance lang. Yan, tapos mag-entry ka. Ito yung entry, ganyan. Kaso, ang nangyari, naging invalid. Guys, tandaan nyo guys ha, pag naging invalid yung entry natin, huwag kayo kagad magpapadistract kasi part talaga yun ng plan. Baka nagkataon lang na ano to, na anong tawag dito? Baka nagkataon lang na A strategy pala to, hindi pala plan 3. Kaya pag na-hit yung stop loss nyo guys, yung psychology doon, okay lang. Kasi guys, yung 30 years nga guys na si Mark Douglas eh, na pinapakinggan ko everyday, 30 years na yun ha, siguro mga 32. Hindi niya talaga alam kung saan pupunta yung market. Yan. At saka at the same time, bakit lagi ko kayong nire-remind na yung risk nyo kasi guys para hindi kayo ma-distract. Kasi kung ako nga, may time na nade-distract pa rin ako sa ibang ano, yung mga negatives. Katulad sa iba, no, sa mga personal life, may mga ganun. Kaya tapos nagme-meditate pa ako everyday. Kaya kung hindi nyo ginagawa yun, mabilis kayo ma-distract. Kaya iwasan nyo yun guys ha. Ito kunwari na-hit yung stop loss ko dito. Yan. Tapos ito, sabi ko, hindi ko pa kasi nasabi that ganitong araw yata parang hindi ko pa nasabi yung ace eh, kasi inaano ko pa to, kumbaga binacktest ko pa. Yan. Sabi ko, sige ganito, dahil na-hit yung stop loss ko, pag na-hit yung stop loss ko, kunwari, ang ace strategy kasi natin guys, ganito yan. Ganito yung pattern niya, di ba? Di ba pinasa ko? Dapat magkaroon dyan ng, sa zone area, magkaroon tayo ng change of character. Ito na, nakita nyo na, di ba? Klarong-klaro, W, change of character. Yan. Tapos dito tayo mag-entry. Kung magiging invalid yan, possible, baka ace strategy na to. Ang ace strategy, kailangan ma-break niya to. Tapos mag-candle close below. Sa line na yan. Pag nag-candle close below na yan, dapat ang entry dyan, pag bumalik yung price sa loob nito, itong line na to, kailangan bumalik yung price dyan. Okay.
Tingnan natin. Yan, na-hit na yata yung stop loss ko dyan. Ay, hindi pa. Andito yung stop loss ko eh. Ayan, na-hit. Ito na. Dahil na-hit na, ayan oh. Tapos bumalik, nagkaroon tayo ng engulfing. Mas okay to guys, mas okay pa to. Kasi may bullish engulfing oh. Tapos, kumbaga ito kasi guys, equal low to. Tapos, sakto din pala. Ayun, sakto. Kaya pala eh. Sakto pala may kill zone din. Ayan, sakto kasi may kill zone din. Kumbaga, ito yung time na, kunwari, di ba ito yung kill zone guys, nakita nyo? Ito yung kill zone guys oh. Yan. Pagtapos na yung kill zone, ito sa box na to, tapos may makita kayo na price na, kunwari, di ba support to? Support area to. Tapos, ang goal natin dapat mag-buy tayo. Pag may nakita kayong kill zone, tapos lumagpas dyan yung price, katulad nito, ito na yung ano, itong kandila na to, ito yung nang-hit ng mga stop loss. Yan yung mga nang-hit ng stop loss. Kaya, minsan ginagamit ko to, minsan nakakalimutan ko rin to. Pero ito, ngayon kasi nag-double, ano sila eh, parang parang nag-double signal, nalilipad talaga siya. Tapos A strategy pa. Mas maraming confluence, tapos same ng senaryo, mas malaki yung chance na manalo. Ayan, katulad nito. Ito, pwede ka na mag-entry dito. Yan. Kaso ang problema lang dito yung psychology. Titirahin na naman tayo ng psychology. Ayan, kunwari, ayan. Ito yung stop loss natin below. Tapos yung TP mo dyan, pwedeng dito. A strategy to ha. Tapos nasuportahan pa tayo ng kill zone. Yan. Ang kill zone kasi ang ibig sabihin yan, parang ito yung time na manghihit na ako ng stop loss. Yan, katulad nito. Ibig sabihin dito kasi maraming naka-sell dito sa area na to. Ayan no, nilagpasan niya. Kahit yung stop loss. Tapos dito rin, maraming nakabay. Katulad ko, nagbay ako dyan. Biglang tinira pa ako. Pero okay lang yun kasi naka-rebuy tayo dyan. Ito guys yung first na ano na take profit. Tapos yung pangalawa ito. Ito yung pangatlo. Bahala kayo dyan kung saan kayo magtitipi. Pero pinaka-safe kasi pag dito. Ayan o. At least 1:2. Pero ito kasi 2.42. Okay na yan. Pero ito guys yung psychology dyan. Ito oh. Di ba ang rule natin, once na nag-execute ka na ng trades, hayaan mo na tumakbo yung market. Pwedeng ma-hit yung stop loss mo or pwedeng manalo ka. Wala na tayong control doon kasi walang nakakaalam. Ang importante dito, magkaroon ka ng belief level sa strategy mo, sa strategy natin. Okay, paano ka magkakaroon ng 100% na parang tropa mo na yung strategy mo? Iba-backtest mo siya para mas makilala mo siya. 'Di ba pag sa relasyon, 'di ba, gusto mong may type ka na babae, kailangan ligawan mo siya para makilala mo yung ugali niya. Same din sa strategy. Kailangan binabacktest mo siya para mas makilala mo siya kung saan siya sumasablay sa area na to or saan siya tumatama lagi. Tapos, kung saan siya tumatama lagi, doon ka magti-trade. Okay? Kaya guys, I recommend talaga backtesting. Sa mga wala pang cellphone, sa wala pang laptop or PC, okay lang 'yun. Kumbaga, ano 'yan, nasa process talaga yan ng success. Tiis-tiis lang muna. Pero sa may mga PC na at saka laptop, yun, mas okay yun. Ano lang kayo guys, sa tradingview.com, mag-register lang kayo dito. Kasi sa TradingView kasi ako guys, nag-TTA, technical analysis, tumitingin ng charts. Tapos nag-execute ako sa cellphone. Yun, kunwari itong nangyari, hindi ko alam kung mahit yung stop loss ko. Kaya ang nire-risk ko lang dito, 1 to 2% lang. Para just in case na, kasi guys, ang trading, di ba, ulitin ko naman sa mga bago, ang trading more on psychology. Okay, hindi to pagalingan talaga, hindi to pagalingan ng abilidad. Kasi lahat ng tao, lahat ng trader, malulupit mag-TA yan. Lahat ng nasusunugan, malupit mag-TA. Kaya I suggest lagi, focus tayo sa psychology. Yan. Kasi guys, kunwari, na-hit yung stop loss ko, pag na-defocus ako, baka ano, mawala ako sa focus, ang gagawin ko, lalakyan ko yung taya ko. Pag na-hit ulit yung stop loss ko, wala na, kinain ako ng market. Wala na ako sa plano, wala na akong sistema. Doon na nagkakaroon ng revenge trading at the same time, doon ka na masusunugan. Kaya kahit malupit ka pa mag-TA, mahit pa rin talaga yung stop loss mo. Kaya ito guys, psychology natin, walang expectation na mananalo ka, pero trust your TA lagi. Katulad nito, ito guys, oh. Pakita ko lang yung psychology dyan, ha. Ayan, oh.
Ayun no, anong mararamdaman mo pag nakikita mo yung ganito? Baka mag-cut ka. Kaya ang rule natin, once na nag-execute ka na ng trades, tapos sinunod mo yung trading plan mo sa tingin mo, okay, okay, ganyan, okay, tama naman lahat. Wala naman ako nakalimutan, okay, maayos yung risk ko, okay, bahala na yung market yan, okay, pindot ka na ng buy or sell. Tapos na, hayaan mo na yung market dyan na tumakbo. Okay, hayaan mo na yung market dyan tumakbo. Yan, tingnan mo kung ano mangyayari. Ayun o, nahit na, panalo ka na. Pero kunwari, dito nakita mo nag-pullback, lagot ka na nun. Okay, medyo delikado yun guys. Kung mga ano, kunwari, di ba nagtitrade kayo tapos nagpo-pullback, nagka-cut kayo bigla. Tapos ang ending, bigla kayong ang ending, panalo ka pala sana. Actually, nag-pullback to eh. Ayun, lumipad ulit. Uptrend kasi to eh. Ngayon kasi uptrend to sa lower time frame eh. Sa 4-hour time frame naman, sa akin okay na, uptrend na to. Ito guys oh, wait lang ah. Ay hindi, medyo kulang pa. Medyo nabibitin pa ako dito ng konti. Kasi guys, may tuturo ako sa inyo na isa. Ito yon sa gold. Sa gold pa lang, hindi ko pa to na ano. Yan. Anong wow? Hindi ko magets kung saan dito yung wow. Ito guys, ay papakita ko sa inyo. Strategy to natin yata sa plan and 1 and 2. Guys, ang ginagawa kong strategy lang naman, at yun lang naman yung sa video. Binonus ko lang to guys yung ano yung A strategy natin. Okay, kasi ano yun eh, malaking ano. Ito papakita ko ulit sa 4-hour time frame. Saan nga ba yung ano? Wait lang. Ito oh, change of character. Grabe, ang daya talaga. Ito guys oh, tingnan nyo guys ah. Wait lang. Ito. Ito yata yun eh. Wait lang, maghahanap tayo dito ng change of character. Ito yun eh. Legit ba to? Guys, ugaliin nyo magganito ha kasi napaka-importante nito. Guys, reminder lang ha sa mga bagong sali. Yung smart money concept, ito ng Lux Algo, hindi to 100% na pag lumabas yung change of character dyan ay legit. May time minsan na may ano to, may lag. Minsan, meron ka nang nakitang change of character pero hindi pa rin siya nag-change of character. May ganun guys. Ano lang to? Ginamit ko lang to para mabilis ko lang makita yung change of character. Pero may time minsan na minamanual ko. Paano ba ako mag-manual? Ganito. Ganito guys. Sabi ko, pag na ano to, eto, pag lumagpas yan dito, ibig sabihin magkakaroon ng change of character. Ito na, change of character na. Yan, nagkaroon ng change of character. Tapos dito, tingnan natin kung maano to. Parang ganyan, no? 'Di ba yung ano natin, yung strategy natin sa ano nga tawag dito? A strategy. Pag bumalik yan dito, ayan, tapos mag-candle close dyan, pwede ka na mag-entry dyan. Ayan, actually entry na oh. Try natin. 4-hour to ah. Ayan. Basta guys, ano lang, sipatan nyo lang yung mata nyo. Ano lang to, pang backup lang to, pang dagdag confluence. Pang dagdag lang to. Ayan. Basta malupit siya guys. Pero minsan ko na to gagamitin. Ito guys, ito ipapakita ko. Yung strategy ata to, parang ano lang to eh. Parang, tawag dito. Parang ano lang siya, yung number 3, 1, 2, 3. Yung plan 1, 2, 3 natin. Wait lang ah. Ito para hindi ko talaga alam. Ito iba-backtest ko ah. Para hindi ko talaga alam. Ito yung ginagawa ko guys eh. Para hindi mo malaman kung anong nangyayari talaga sa market. Para live talaga siya. Ayan. Okay. Tapos ito, surprise. Pero hindi mo alam kung saan pupunta dyan yung market. Okay. Ngayon, pupunta tayo sa 1 day. Okay, so 1 day, meron tayong nakitang, ito, nandito tayo sa support.
Yan, so, support na yan. Tapos, magkaroon dito ng change of character. Ito guys, oh. Basta guys, sa one day ako lagi tumitingin eh. Yan. Tapos, okay. Yan, meron tayong nakita dito. Kaya sa akin guys, ano to? Buy bias ako. Buy bias ako sa gold. Pag ganito. Lalo na may nakita kong ganito. Yung sa ginagawa natin lagi. Okay. Pwede sir, basta may setup tayo. Yung setup natin sir, sa counter trend, sa 4-hour time frame yun. Mamaya ipapakita ko sakto. Sakto pala, mamaya ipapakita ko. Ito guys, ano to, sa ganitong setup, guys, tandaan nyo pag may nakita kayo sa sa one day time frame ng ganitong setup, ito, 'di ba, ang tawag dito, ito nakita nyo. Yan, nakita nyo, uptrend. Tapos ngayon, anong tawag dito? Order block. Pero ang mas malupit niyan, hindi lang siya basta-basta order block kasi bullish, 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 bullish. Ibig sabihin, sa area na to, dito nag-trade yung mga bangko. Ano yan? Kumbaga, area of demand. Yan, demand ang tawag pag yung mga bangko pumasok dyan. Kaya ngayon, ang hanapin natin dito, buy opportunity lang. Tapos, ika-counter trend natin pag may nakita tayong bearish na change of character sa 4-hour time frame. Mamaya ipapakita ko. Okay, sa 4-hour tayo. 'Di ba, na-plot ko na yung yung support and resistance ko or supply and demand or order block sa one day. Tapos nakita ko na yung bigger image, palipad to. Okay, kaya maghahanap ako ng buy opportunity. Okay, tapos ngayon, ito, anong movement yan? Yan, uptrend. O, di ba? Uptrend. Ganyan lang naman yung uptrend eh. May pullback lagi yan. Ang downtrend naman ganito. Kaya ngayon, uptrend tayo. Kaya buy muna tayo. Ano to guys yung strategy na to, parang siya, parang plan 1 and 2. Ganito lang dito tayo sa ito. Ito, kukunin ko to. Yan. Ito yung magiging support natin or order block. Okay, tapos ito, okay na. Meron na dyan, ayan o. Basta lahat to guys, nasa support area to yung kulay blue. Okay, tapos ngayon, meron ako nakitang setup sa 4-hour time frame. 4-hour time frame. May setup akong nakita. Ayan, dito. Pag pumunta dito yung price sa blue na to, pupunta ko sa 1-hour time frame. Dito ako maghahanap ng entry. Minsan sa 15 minutes, pero guys, mas madali sa 1 hour. Para mas Okay. Bumagsak. Oh guys, nandito na ngayon Maghahanap tayo ng change of character na valid. Valid. Kasi syempre yung iba baka nalilito. Kaya minsan guys, may mga ganun talaga eh. Pero ngayon guys, tingnan nyo change of character na valid Dapat makita ko dito ng W. Actually nga meron na dito. Ito minsan yung nakakalito. Yan. Aminado ako niyan kasi yan part yan ng market eh. Ayan oh. 'Di ba parang napansin mo may W na maliit. Ano ba to? Bearish ba to? Wait lang. Ito. Try ko pero hindi ito. Pero to parang W na siya eh. Yan. Tapos nag-breakout na. Ito nag-breakout. Pwede na nga mag-entry dyan eh. Yan oh. Tapos yung stop loss dito below. Yan. Tapos TP, saan ba yung TP? Ito. Yan. Pwede to guys, so ito. Ito kasi yung next na ito yung pinakaunang-unang order block. Yan. Pero guys, tandaan nyo guys itong itong to, itong mga imbalance na to, pwedeng mag-bounce dyan yung price. Yan. Pero sa akin dito ako magtitipi, pwede na ito dito. Yan. Pero parang may setup pa nito, tingnan ko lang kung anong lalabas. Oops, munti ka na. Ito guys, ito pa. 'Di ba ito nag-liquidity sila? 'Di ba kanina parang may nakita kayong ganito? Tingnan nyo guys, sumakto lang talaga Tandaan nyo hindi man lang, ito guys, ang tawag dito sa week na to, nang hit lang ng stop loss.
Kasi may mga naka-stop loss dito sa area na 'to. Pero tingnan niyo yung sukat. Katulad sa tinuturo ko lagi na box. Ito lang oh, kasi ito kasi bearish na 'to eh. 'Di ba titingin ka lang lagi sa katabi niya, sa left. Ito 'yun, ito yung bullish. Tapos iba-box mo 'yan. Kaya tingnan mo sukat na sukat. Pero ganito pa 'yan, isa pa 'yan. Maliban diyan, meron pa dito na malaking W. Na kahit dito ka mag-entry, okay lang. Ayan oh, dito, bumagsak dito, tapos lumipad. Saan ba yung pinaka-valid diyan? Ito 'yun. Ito yung gusto kong ituro. Ito guys, ito 'di ba bago siya bumagsak, ito 'yun, ito yung last. Ilagyan ko ng araw. Ayan. Yan na candle. Okay, kukunin natin 'yan. Ito. Guys, dito guys, lalawakan nyo dapat yung mata nyo. Kasi ito 'yan. Ito 'yan yung gusto kong ituro. Paliitin natin 'to. Ito. Ito guys, tandaan nyo 'to Dapat pag may nakita kayong, ito yung chinat ko kanina na bullish engulfing, ganito 'yan. Ito, ilapit ko Okay, naka-record naman. Sige, tanggalin ko na lang 'to. Ito itong last candle na 'to, yan. Kailangan mag-breakout diyan sa line na 'to. Dapat yung pinakadulo guys, kaya i-zoom nyo talaga yan. Kasi may daya yung market guys eh. Ito guys yan. Yung dulo na yan, pag lumagpas yung price diyan na may condition, number one, kailangan isang kandila na bullish engulfing. Ano ba yung bullish engulfing? Ito yan. Ito yan, bullish engulfing yan. Ito. Bullish engulfing to. Yung ganito, bullish engulfing to. Yung mas mataas siya kumpara dito. Na-engulf niya yung katabi niya. Yan. Ang number one rule ko dyan, number two, dalawang rule ko dyan, kailangan pag na-break niya tong line na to, malapit siya sa momentum. Malapit siya sa swing momentum. Katulad nito, nandito yung swing. Galing dito, pumunta sa dyan. Ito guys, nakita niyo 'di ba, bumagsak. Pagbagsak niya, ito guys, momentum. Ito momentum yung sinasabi ko. Medyo yung swing niya ang layo. 'Di ba guys, malayo papunta dito? Malayo. Kaya kung tatlong candle to na maliliit, invalid 'yan. Kaso bakit ginawa ko siyang invalid? Bakit ginawa ko siyang valid? Kasi isang candle siya na galing dito sa baba, pero ang laki ng candle, bigla niyang nilagpasan. Ito guys, tandaan nyo. Lagpas guys lagpas yung ulo niya. Pero, magiging invalid to pag itong candle na to maliliit. Yung katulad nito, kunwari may makita kang candle na ganito, pero lumagpas siya, invalid yun. Okay? Pero at least wait lang. Siguro mas maganda siguro dalawang candle siguro. Pwede kasi guys ganito Example. Ito yung niya, yan. Tapos bigla siya nag-swing dito. Yan. Yan. Tapos, 'di ba ito okay na to, pasok na to. Kasi bullish engulfing. What if hindi engulfing na isang malaking candle yung lumabas? What if ito yung pinaka-swing niya tapos biglang na niya to? Biglang maliit lang siya na candle pero bullish engulfing din, pero at least na break niya to. Guys, pwede 'yon, valid 'yon. Basta guys, malapit sa swing ito, malapit to. Nakita niyo yung swing niya? Medyo malapit sa breakout. Saan ba yung breakout? Ito guys, lalakyan ko ulit. Nilitan ko lang kanina para makita natin na valid talaga to. Ito hindi na kasi makita Kaya ginagawa ko, pinapaliitan ko. Ayun para mas makita ko talaga na lumagpas siya. Pero ngayon palalakihin ko kasi gusto ko makita na Ito yung breakout guys. Dito kayo mag-focus, lahat ng atensyon nyo dyan. Pag nag-breakout yan, tapos malapit sa swing, magbabay na ako. Nag-aantay ako ng pullback. O ngayon, ganito ang nangyayari. Okay. Ngayon, medyo malayo yung swing niya. Galing pa dito sa pinakababa, pero bawi naman kasi sobrang laki ng momentum na to.
tapos lumagpas pa sa line. Okay, ang mangyayari dyan, ito yun. Dito ka magbabay. Sa green line na yan, sa green line. Ito, kukunin ko to ibabox ko to. Yan. Diyan ka mag-buy. Guys, pansin nyo guys, natamaan na ba? Guys, natamaan na. Ayan, bumalik na siya dito, Nagkaroon pa nga ng imbalance dyan, eh. Kaya minsan, nai-invalid yung trade natin kasi akala natin, kung titingnan mo dito, guys, nag-aantay ka pa ng pullback. Nag-aantay ka pa ng pullback bago mag-entry. Pero ang hindi mo alam, gamit na pala siya. Ayun, gamit na, 'Di ba valid na to? Nag-aantay na lang tayo na mag-touch ulit. Ayun, nag-touch na. Gamit na. Nagamit na siya. Kaya minsan, may mga area na nagiging invalid tayo kasi kunwari lumipad siya, inantay natin. Tapos bakit na-hit yung stop loss ko? Ano kaya nangyari? Ito yung reason kasi gamit na siya. Yan, gamit na siya. Kaya ngayon, kung mag-trade ka dito, kunwari tin-trade mo to, ito yung stop loss mo dito, ito yung take profit mo, tingnan natin. Tandaan lang. O yan, 'di ba na-hit na yung stop loss mo? Pero kunwari hindi mo pa alam yung tinuturo ko ngayon. Akala mo hindi pa 'to nagamit. Akala mo hindi pa 'to nagamit. Tingnan natin kung dito ka mag-buy ulit. Magba-buy ulit ako dito pag nag-touch. Kasi hindi ka pa aware na gamit na pala. Tingnan natin O ayun, nag-entry ka. Ayan, coach, nag-touch na. Saan yung stop loss? Dito, yan. Pasok ako dito. 1:2. Tingnan mo kung ano mangyayari. Boom, na-hit yung stop loss. O diba? Kasi gamit na kasi siya. Yun, pag nagamit na, dapat doon naka-entry ka na kaagad. Ngayon, dahil nagamit na yan, antay ka ulit ng another change of character pag bumalik. Kasi, di ba, lagi kong sinasabi dito, buy dito. Yung area na to, buy to. Antay tayo ulit ng isang another change of character. Yan. Tapos, tingnan natin yung next TP. Ito, di ba, ito guys, kanina. Ito yung sa 1 hour time frame, may nakita tayong first na change of character. Ito yon. Kaso, nagamit na rin siya. Di ba nakatouch na? Nakatouch na. Okay, dahil nagamit na yan, kung may makita tayong change of character dito, sa next na tayo. Dito tayo sa next. Next na resistance. Yan ay magiging target natin. Kaya sa ganitong technique guys, mas lalaki yung risk reward natin. Parang kaya mong magiging 1:5. Pero sa akin, at least 1:2 lang. Okay na yun. At least 1:2. Oh, yun. Pero guys, 'di ba? Kasi ganun guys eh. May mga time kasi na ganun, minsan sabi ko, putik. Kaya guys, 'di ba? Ganitong strategy guys, fokusan niyo na lang 'to. 'Yun na lang yung pinakahiling ko. Yung ganitong klaseng strategy na tinuturo ko sa video, fokusan niyo na lang. Ang kailangan mo lang gawin, i-laser focus mo kung saan ka nagkakamali. Kasi kahit ako din kahit kabisado ko na 'to, pero may time na sabi ko, alam mo yung wala ka sa focus. Pero eto guys marunong ka sa strategy natin. Pero bakit na-hit yung stop loss mo kasi hindi mo nakita na lagpas na pala siya. Gamit na pala. Kaya nagiging invalid yung entry tuloy natin. Yun din. Kaya ngayon, sinishare ko sa inyo. Okay. O, di ba? Tapos minsan sa imbalance. Guys, tandaan nyo, ang imbalance, guys, nagiging silbihan ng support at saka resistance. Diyan nagbabounce yung price. Ngayon, ganito. Gusto ko mag-buy ulit. Gamit na tong area na to. Ang next natin, ito. Ito na yung next na resistance Tinignan ko sa 4-hour time frame Ito na. Kaya possible dito na tayo. Kaso guys, 1 hour time frame to. Sa 4 hour pala yung setup. Antay dito sa 1 hour ng change of character. Minsan guys, itry nyo sa 15 minutes. Kaso guys, sa akin lang, pag 15 minutes kasi medyo ang daming din makulit. Okay lang din. Pero kung hindi pa kayo muna sanay, at least sa 4 hour yung setup, entry sa 1 hour. Kumbaga isang shift lang ng time frame. Sa 4 hour, sa 1 hour. Kung sa 1 hour yung setup, sa 15 minutes. Okay, ganun lang. Sa basic lang muna. Kasi ako ngayon, minsan bumabalik ako sa basic lang Ganun lang. Ito, tingin tayo sa change of character ulit. Hanap tayo ng change of character dito na bullish.
Tapos i-target natin ito. Tingnan nyo kung gaano kalupit yung psychology ng market. Oh. Ito ulit. Ayan, may nakita kong change of character. Ito yun. Ito na yun. O guys, saan kayo maghahanap dito guys ng W? Kailangan sipatin nyo talaga mata nyo yan. WM lang guys, sikreto sa trading. Kailangan, tsaka focus. Kahit alam mo na siya, pag wala kang focus, lagot ka pa rin. Ayan o, may W na, okay. Tingnan natin kung valid to o hindi. Check ko, check ko. Ito guys tingnan nyo bago siya bumagsak dito. Okay, ito yun. Yan, yung candle na to. Yan, baliktad. May style pa. O, 6 minutes left. Ito guys, yan. Itong candle na yan, pag lumagpas dyan, okay. Mag-i-entry tayo. Ito guys, nakita nyo guys, lumagpas. Yan, lumagpas siya. Kaso sa akin, invalid siya guys eh. Kasi hindi ko to feel eh. Okay sana kung bullish engulfing siya eh. Okay sana kung bullish engulfing siya. Kaso, ito yung reason guys, bakit bumagsak to. Di ba ang usapan natin, kung isang candle siya, basta make sure lang na bullish engulfing. Minsan guys, ito lilipad na. Okay lang yun. Pero sa akin, gusto ko manigurado. Gusto ko manigurado sa entry ko. Kung lumipad man to, o hindi na bumagsak, tapos nag-entry ako dito sa pagbalik niya, pwede yun. Kaso may time na gusto ko manigurado eh. Kung lumipad, edi okay. Pero walang regret kasi at least importante na protektahan ko yung capital ko. At the same time, sinunod ko yung trading plan ko. Kasi may time guys na manghihinayang kay psychology yun ng market na ay may nag-ano na pala sayang dapat nakabay ako. Pero part yun guys ng psychology ng market para malinlang ka. Kaya wag papadala. Okay, ngayon guys maghanap tayo ng bullish engulfing. Dapat ma-break to para masabi ko na valid. Ayun. O di ba? Idol na naman ulit. Pareho lang kanina. Okay, kaya ito magiging valid na to. Tingnan natin kung babalik Yan. Guys, pwede na kayo mag-entry. Actually pag ganito, pwede ka na mag-entry. Basta stop loss mo lang, make sure pwede dito or pwede dito. Medyo delikado lang kasi yan. Ano to bibigyan lang kita ng option. Kung ano magiging decision mo diyan kasi decision making to eh. Ngayon, ang rule natin, kailangan may bullish engulfing. Isang candle lang, basta malagpasan niya lang to candle close. Ayan, nakita nyo na. Bullish engulfing, di ba? Pwede ka na mag-entry dyan or pwede ka na mag-entry dito, 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 dito. Basta sa loob ng na yan. Kahit saang area dyan, hindi ko alam kung saan dyan mag-stop yung market. Basta sa green box na to or ngayon, para gusto mo manigurado kasi mamaya bigla kang liparan tapos iiwanan ka tapos hindi ka nababalikan. Naku, masakit yun. O, diba guys? Yung iba relate naman. Eto guys, pwede ka maglagay ng stop loss dito or pwede ka maglagay ng stop loss dito. Bahala ka na kung anong trip mo. Kung natatakot ka, dito ka maglagay ng stop loss. Kasi computed naman lahat yan guys, pati pips. Gumagamit tayo ng calculator naman eh. Okay, tapos yung TP natin, ito. Yan. Grabe, 1:5. Kung pwede dito, 1:6, 1:7. Actually nga, pwede na eh. Ayan, tingnan natin guys Tingnan nyo lang. Ito, gusto ko tong ilapit eh. Titingnan ko kung magta-touch pa eh. Pero, let's see. Ayun, nag-touch. Ayan, gamit na siya gamit na siya. O sabi natin, dito ka nag-entry. Tingnan natin kung anong takbo ng market. Dito. Okay, psychology ulit. Stop. Okay, psychology. Possible bumagsak pa yan dito tapos ganun-ganun. Kaya guys, hayaan nyo na guys. Kung nakalagay ka dyan, kahit 1 week pa yan, okay lang yan. Basta panindigan mo lang pag nagdesisyon ka. Wala nang wala nang cut-loss, wala na, bahala na kung anong mangyari sa market. Pero kung naninigurado ka, pwedeng pagdating dyan, kunwari, 1:1 ka na. 1:1, parang dumoble na yung kapital mo. Pwede ka nang mag-adjust ng stop loss dito. Para at least break even ka na. Pag na-hit man yung stop loss mo, make sure na wala kang regret.
Tapos biglang mahit pala yung TP mo, tapos bigla ka nagreklamo. Sayang, nag-set kasi ako sa break even eh. Basta guys, pag ano, normal talaga yun. Pwedeng hindi ka mag-set sa break even, pero kung naninigurado ka, kasi hayaan mo siya, iset mo na sa break even. Kung siguro, kung ano ka, kung pala siguro. Yun yung, kumbaga naninigurado ka. Yan, okay, tingnan natin guys kung anong takbo ng market. Ayan, psychology ulit yan. Ups and down yan. Ayan oh. Oh, akala natin babagsak na kasi may change of character. Pero tingnan nyo kung anong takbo ng market. Sinusundan niya lang. Ah, ito guys, ito. Ito. 'Di ba nagsabi si Sir kanina na ano, na coach, uptrend tapos magsisell. Ito 'yun. Wait lang ha, tingnan natin. Ito 'yun guys, ito 'yun. 'Di ba resistance to? Yan, resistance area to. Kaso gusto mo mag-sell. Yan. Yan kanina yung tanong eh. Bilis-bilis ako na lang para maano. Yan. Ngayon, may nakita kang 4-hour time frame. Tapos, may nakita kang change of character. Ayun o, change of character. Tingnan natin dito. Sa 1 hour yung setup. Okay. Hindi eh. Eto. Tingnan natin to ha. Saan ba yung change of character dito? Ayun, tama nga. Eto guys oh, kung mag-sell ka dyan, ito yung change of character eh. 1, 2, 3. Tapos pag nag-sell ka, pwede ka dito mag-sell. Counter trend lang. Ito oh, dito or dito. Yan. Tapos yung TP mo, ito guys, first order block. Dapat nakapag-TP ka na dyan kung magse-sell ka. Pero kanina kasi may event siguro. Ewan ko kung ano nangyari dito, may event. Pag nag-sell ka, panalo ka. Pero dapat naka-exit ka na nun kasi first TP lang eh. Basta guys, yung strategy natin pwedeng-pwede. Yung setup kasi nito 4 hour, tapos nasa 1 hour tayo, kaya naghanap tayo ng change of character. Yan. Okay sa para sa akin i-counter trend. Okay. Pero ito, tingnan natin kung ma-hit yung take profit. Ayan guys, oh.